Habang unti-unting lumalapit si Akaba kay Kenote sa huling sektor, kasabay niyon ay umatake naman si Eva kay Sakamoto sa relay straight. Magkatabi ng mga itong tinakbo ang tuwid na daan hanggang sa pumasok na sila sa kasunod na kurbada, ngunit dahil masyadong mabilis ang pasok ni Eva ay nabangga nito ang R8 ni Sakamoto, bagay na labis nitong ikinainis. Sa laban naman para sa ikatlong pwesto ay tuluyan nang naabutan ni Akaba si Kenote, pero nagawa pa rin ni Kenote na pigilan itong makalusot. Kasabay ng pangyayaring iyon, sa unahang bahagi ay sinasabi ni Soatari sa kanyang sarili na muntik niya nang matalo si Beckenbauer, pero ganoon talaga umano ang karera. Dagdag pa nito na sa tingin ng iba ay maliit lang ang pagitan ng una at pangalawang pwesto, pero sa totoo lang ay napakalaki umano ng diferensya ng dalawang iyon. Ikatlong taon niya na sa MFG pero ngayon lang daw siya nakaramdam ng ganong katinding pagkabigo. Maya-maya pa ay niliko na ng mga ito ang huling kurbada, at habang papalapit ang dalawa sa Hakone Pass ay sinabi ni Tanaka na isang diretso na lang sa Route 1 ang tatahakin ng mga ito patungo sa dulo ng huling lap. Hindi nagtagal ay nalampasan na ng mga ito ang checkered flag, at idineklara na ang pagkapanalo ni Beckenbauer. Maraming mga taga-subaybay ang hindi natuwa sa pagkapanalo ni Beckenbauer kaya hiniling na lang ng mga iyon na ipakita ang bakbakan ni Kenote at Akaba. Nang mga oras na iyon ay sinasabi ni Akaba sa sarili na hindi umano nakakatulong ang kalahating tuyo at kalahating basa na kalsada. Kapag kasi inaakala niyang may kapit na siya ay dumudulas naman ulit ang mga gulong niya, pero kahit ganon ay may plano pa rin si Akaba na sumingit sa Hakone Shindo Overpass. Pag nakarating umano sila sa huling kurbada ay magkatabi na sila, at wala na umanong laban pa si Kenote. Habang papalapit na ang 86 GT at car number 2 sa finish line ay naghanda na si Akaba para sa huli niyang pagtatangkang lampasan si Kenote sa ilalim ng Hakone Overpass, ngunit nabigo siya nang mas mabilis na nakapasok si Kenote sa kurbada. Dahil doon ay agad na gumawa ng panibagong plano si Akaba, kung saan tinawid nito ang racing line ni Kenote sa paglabas ng kurbada at naging matagumpay naman iyon. Sa huling bahagi ng karera, naungusan ni Akaba si Kenote ng halos 50 sentimetro lamang, at natapos nito ang karera na nasa ikatlong pwesto. Sa laban naman para sa ika-6 na pwesto, matapos magkatabi sa loob ng 4 na sunod na kurbada, umurong si Sakamoto upang hindi malagay sa panganib na masira ang sasakyan nito. Hindi nagtagal ay isa-isa nang tumawid sa finish line ang lahat ng mga driver. Natapos ni Maizano ang karera na nasa ika-5 pwesto, at sinusundan naman ito ni Eva na nasa ika-6. Pang-7 si Sakamoto, pang-8 si Taylor, at sa likod ng mga ito ay naroon ang magkakasunod na sina Nozomi, Otani, at Yanagida. Sa hindi kalayuan ay naroon ang pang-12 na si Kokero, habang si Ishigami naman ay nagtapos sa ika-13 pwesto, at ang pinakahuling tumawid sa finish line ay si Takamitsu. Pagkatapos ng karera, nag-usap-usap ang mga MFG Angels kabilang sina Kyoko at Ren, habang naghahanda para sa podium ceremony. Nang mga oras ding iyon ay masaya si Ren dahil sa wakas ay tapos na at makakakain na siya, ngunit laking gulat nito nang malaman na pareho sila ni Kyoko na naatasang humalik sa tatlong ng unang nagtapos sa karera. Sa pagsisimula ng seremonya ay hiniling ni Kaito na si Kyoko ang humalik sa kanya, samantalang si Soatari naman ay humiling ng Angel number 7. Nilapitan naman ni Mami si Kenote at nagpakita ito ng interes sa binata, sabay ibinigay ang kanyang social media accounts para may message umano siya nito. Pagkatapos ng seremonya, kinausap ni Eva si Soatari at hiniling na huwag nitong guluhin ang Angel number 7. Bilang tugon, sinabi ni Soatari kay Eva na alam niyang nasa humigit kumulang 17 taong gulang pa lamang si number 7, bagay na ikinagulat at hindi halos mapaniwalaan ni Eva. Maya-maya pa ay umalis na si Soatari, kaya sumakay na rin si Eva sa kanyang sasakyan, at nang madaanan nito sina Kenote at Ogata ay inimbitahan nito ang dalawa sa kanilang tradisyonal na sulo-salo pagkatapos ng karera. Dahil doon, sinabi ni Kenote na siya na ang magmamaneho kung iinom si Ogata. Ngunit sumagot si Ogata na wala siya sa mood na uminom, kaya kinuha nito ang susi mula kay Kenote. Nang dukutin naman ni Kenote ang susi sa kanyang bulsa, nahulog ang isang maliit na piraso ng papel at agad itong tinangay ng malakas na hangin. Sa headquarters naman ay makikitang nakikipag-usap sa telepono si Takahashi kay Ryosuke, upang humingi ng pahintulot na payagang sumali sa susunod na yugto ng MFG ang isa sa kanyang mga estudyante na si Seno Moroboshi. Narinig ni Nakamura ang pag-uusap ng dalawa at labis itong natuwa sa balita, ngunit napaisip din ito kung bakit hindi sila pinayagang sumali sa MFG noon. Ipinaliwanag ni Takahashi na ipinagbawal ni Ryosuke ang pagsali ng kanyang mga estudyante sa MFG hanggat wala pang hindi bababa sa 2 driver ang nakakatabla o nakakahigit sa oras ng kanyang demo run, dahil magiging hindi patas umano ang kompetisyon kung agad silang sasabak. Nang sumunod na araw, sa isang maulan na umaga ay nagkita sina Ren at Wakana habang papunta sa paaralan. Habang pinag-uusapan ang tungkol sa maulang panahon ay nalipat ang usapan nila kay Kenote.
Sinabi ni Wakana na itinuturing ng mga ibang kababaihan na parang prinsipe si Hinata, kaya naalala ni Ren ang magulo nitong ayos kapag nasa bahay. Kalaunan, naikumpara naman ni Ren ang sarili niya kay Wakana, na nagkaroon na ng 6 na nobyo mula pa noong nasa middle school sila, samantalang ni minsan ay hindi pa siya nagkaroon ng kasintahan. Samantala, natapos ni Hinata ang kanyang trabaho at habang naglalakad ito pauwi ay muli nitong napansin kung gaano niya kagusto ang mga kaugalian at kultura ng Japan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Maya-maya pa, habang sakay sa tren ay ipinikit ni Hinata ang kanyang mga mata at umakto na para bang nagmamaneho. Pagkatapos yun ay nagtungo si Hinata sa garahe ni Okayama at Ogata, kung saan pinag-usapan nila ang mga planong pag-upgrade sa GT86. Iminungkahi ni Ogata na palitan na lamang ang 86 GT ng isang Supra, ngunit hindi yun ikinatuwa ni Hinata. Mas nagustuhan nito ang panukala ni Okayama na lagyan ng turbo ang kotse, na maaaring magpataas ng lakas niyon hanggang 300 horsepower. Habang nag-uusap ang tatlo, isang dilaw na GR Supra ang huminto sa harap ng garahe. Agad na lumabas si Ogata dahil inisip nito na isa iyong customer. Bumaba ang driver sa sasakyan at ipinakilala nito ang sarili bilang si Seno Moroboshi ng Dream Project, at sinabi nitong nais niyang makausap si Hinata.